Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Welcome po sa ating another vlog. For today's video is papunta po tayo ng airport. Ihatid ako ni kapatid. Siya yung chopper ko ngayon. Kasi uwi nga tayo ng Pilipinas. So actually nauna na sila, meron na sila sa sasakyan doon. Pati yung mga bagahe. So tignan natin kung ano yung magiging biyahe natin pa Pilipinas. Actually matagal-tagal yun, 37 hours in total. 6 international airport. Diba? Kasi dito tapos Port d'Ivoire, Doha, Changi Airport, tapos Ninoy, tapos Jensen International Airport. So mahaba-haba talaga siya. Ang nagpapatagal talaga sa biyahe yung yung layover. So yun lang. So let's see what will going to happen. So see you on the flight. Nandito na tayo ngayon sa Kotoka International Airport. Terminal 1 dito yung Terminal 3. So sa Terminal 3 tayo pupunta. Pero marami silang ina-construct na naman dito. So drop off sa departure area. Nakasalamin pa talaga ako. Ayan. Salamin. So we're here at the airport. Daming naka-park. Saan ba tayo pwede dito? Dito na ba tayo? So we're here at the airport. Wait. Adjust. Bye baby, love you. Love you. What do you want? Fruits or food? I'll buy something for you. Okay, love you. Sige na po. O ayan na, dito na kaming airport. O wala na rin. Wala na rin naman kami naiwan dyan. O ayun lang. O pasok. O sige na. Sige na, mag-ingat kayo. Opo, bye-bye. Bye-bye baby, love you. Opo. So ito yung mga gamit namin. So ito yung loob ng Kotoka International Airport. So departure area. So papasok na tayo sa gate. Dito sa International Airport. Qatar. Dito tayo sa Qatar. Ah? Ara mo Qatar? Ah, lubos na sa. Masaglit lang, saglit. Dito na tayo. Ayun ang Qatar, oh. Dito na tayo. Andito na nga po tayo sa may airport ng Accra, yung Kotoka International Airport. Andito na tayo sa loob. So dito ako sa CR kasi nagbukas lang ako kamay. So wala namang tao dito. So tara, papakita ko sa inyo kung na yung makikita dito sa loob ng airport. Tara. Ito kasi yung airport. Actually, past mag-alas 2 na. So yung flight namin is delay. Papakita ko sa inyo kung ano yung makikita dito sa loob. Ito yung duty free nila dito sa taas. Nag-check-in, meron sila dito mga tindahan, ayan, mga local products para pang tinda. Dito ata mamayang gabi pa yung mga
Meron sila ditong prayer room, lounge at saka staircase. Ito yung mga tindahan nila dito. Meron nga sila ditong mga paninda na made in Ghana, which is nakakatuwa kasi ang ganda. Wow. Ito oh, gaganda. At meron din dito ang restaurant. Bidai Cafe 80. Yan. So yung flight natin mamaya pa, Doha 14 delayed next C4. Okay, delay yung flight. Alam nyo kasi dito sa Ghana, marami din talagang mga tourist or mga tao na bumibiyahe palabas ng bansa, which is yun ang nakakatuwa sa mga dito sa Ghana kasi ang kilala rin talaga yung Ghana pagdating sa tourist at saka sa business, mga ganon. So ganon yung mga ano dito sa Ghana. Ito meron sila dito mga tinapay, fish pie, corner bar. Ayan, nandito na tayo sa dulo. Dito sa may ano nila dito. Actually doon siguro doon sa kabila meron pa mga food court siguro doon. So pupuntahan natin yung another side ng food court. Tanong ko nga tong driver. Chale, there's another food court here. Food court. No. Only this one? Only this one. What's the one there? What that one? They've had a place to do check-in, but you can't go outside. No, I mean I saw there's some restaurant on this side. This is part Some restaurant. Restaurant. Only here. Only here? But if you want to go to the upstairs. No. Yeah. The It's upstairs different. is the lounge. Okay, that's the You will lounges. use the flight to Yeah, the use business elevator class. To go to the top. But the food court is where the place you do check-in. But you Okay. can't go outside Yeah, to I get it. Yeah. Thank you. Oh, you're welcome, Ghana. In China, man. No, I'm not from China. Oh, you are Japan. No, Where? somewhere there. Okay. So ito, meron sila dyan. Ito yung end ng ano ng airport. So C7 hanggang C7 lang sila. Ayan. So dito kasi, ito nga sabi ko nga sa inyo dito, ang daming bumibiyahe ng mga foreigner dito sa Ghana kasi yung Ghana is isa rin nga sa kilalang bansa dito sa may West Africa kung saan yung ekonomiya nila is maganda. So yun ang nakakatuwa dito sa Ghana. Kaya nga ako ang tagal ko na nga dito sa Ghana kasi nga maganda yung bansa, safe. So pinupuntahan talaga siya. Ayan, C7. Yan yung pinakadulo. So that's the airport. So babalik na tayo doon. So pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung makikita dito sa airport. So dulo sa dulo lang. After that, yun lang. So ito yung mga local products na mabibili dito. Nalem. Maganda ng mga ano mga damit. Oh, si Angka gumagawa ng kense. Wow, meron talaga silang ginagawa dito. Hello, Uncle. Tinatawag nila na kense ata. Diba ang gaganda? Proud to greetings. Ghanaian products. Ayan. Ghana. Ang cute nito. Mga tsokolate. Ayan. Kaso pag bumili ka dito ng maiinom, nako, ang mahal. $2. Tubig lang, nako, hindi ko alam kung magkano. Meron ditong tubig. 10 CDs lang naman. Mamaya bibili ako kasi wala akong tubig. Nauuhaw na ako. May mga lounge. Ayan, staircase, prayer room. So dyan na banda is immigration na yun. Ito yung duty free nila. Wow, meron silang mga chocolate. Pampasalubong. 30%, $10, 120, not bad. $10, $14, may kamahalan din. Expected na pag sa airport masyadong mahal. Samsonite.
shades. Cigarettes. Ito mga local products, souvenirs. Ang ganda oh. Meron sila ditong $20. Tapos toys. Ito may mga souvenir din dito. Ito mga local products. $12. Mahal din yan. Yes, that's the duty free. Ang cute nito oh, mga figurines. Nakaganayan African print dress pa. Tsaka ito rin ang isa sa mga pinakamabenta talaga dito sa Ghana, yung mga local made na mga handcraft. Ayan. Nakakatuwa, di ba? So dito lang yan sa airport. Sa labas mas marami pang ganyan. So delay yung flight, mga 4 pa. So dito muna tayo sa C4. Meron palang American Tourister dito. Wow. So nice. Default. Ganda ng mga baggage. Bagahe. Dati parang wala naman to dito. Parang ngayon lang to dito. Ganda ng mga luggage nila. Ito yung mga binibenta sa shop. Hindi na naman tayo sa kabilang kabilang parte ng airport. Kasi napunta na natin yung dulo. So andito naman tayo sa kabilang dulo, yung C1. Kasi yung dulo is C7. So medyo matagal-tagal pa talaga yung aming biyahe. Kasi chinek ko sa flight radar, yung eroplano is nasa Nigeria pa lang. Ayun, dumadaan pa lang ng Nigeria. So ayan, merong Rwanda Air. Yan. So ito na yung dulo ulit, yung C1. So check natin kung ano yung makikita dito sa kabila. So hindi ko alam kung ano yung nandun sa kabila kasi nga parang naka-check-in na ata yung iba. So mag-check tayo dito ngayon. We are Ghana. Cute nito. Ang nakakatuwa lang kasi dito sa Ghana kapag nag-check-in ka is napakabilis. Hindi katulad sa Pilipinas, ang haba-haba ng pila, umaga, tanghali, gabi. Actually, sa Pilipinas kasi marami talagang international travelers. Dito, hindi naman ganun kadami. Kaya dito is mabilis lang. Pagpasok namin sa airport, tapos dumiretso na kami sa check-in counter. Mga 10 minutes lang siguro, tapos punta na kami ng immigration. In overall process siguro mga 20 minutes lang. Yes. 20 to 30 minutes, sabihin natin ganun. Kasi walang hassle. Pasok. Dito na kami agad sa boarding gate. So napakaganda talaga ng kanilang dito, sistema. Tsaka mabilis nga talaga siya. Ayun nga siguro kasi walang masyadong bumibiyahe at saka walang masyadong tao ngayon. So yun talaga yung isa sa ikinaganda ng pag travel ka mula Ghana palabas, kasi wala nang masyadong kung ano pa, basta kompleto ka ng papeles. Dito pag mga international travelers na gusto mong bakasyon sa ibang bansa, hindi naman na nila hinahanap masyado yung mga ibang dokumento ayon sa mga ibang nagbibiyahe, nagbabakasyon, lalo na pupunta ng ibang bansa. So basta may ticket ka, kompleto ka ng papeles, so that's all. So ganun lang siya. So ayan, ito yung Rwanda Airlines flight attendants. So yan, pupunta yan sa Rwanda. Ayan yung aeroplano nila. Ayan na yung kanilang mga bagahe. So ay palagay ko na i-tour ko na kayo sa buong airport ng Ghana. So ayun lang po muna sa ngayon kasi medyo mahaba-haba yung biyahe namin. So maraming salamat po sa inyong panonood sa ngayon, and don't forget to subscribe. See you on my next vlog.